Mga kababayan, kamusta po? Si Kamano po, inyong lingkod ay muli pong nagbabalik para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentohan na po tayo. Makibalita po tayo mga kababayan sa ating pong Vice President Sara Duterte. Nasa The Hague po siya sa Netherlands sa ICC para po sa kanyang ama sa ating dating Pangulong Duterte. Umpisa na po natin at makibalita po tayo sa ating butihing Vice President. Umpisa na po natin. Good afternoon, Vice President Inday Sara Duterte. How are you today, ma'am? Magandang hapon sa inyo lahat, mga kababayan ko dito sa Duterte Street sa Hague. Okay ako today and madami kaming napag-usapan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbisita ko ngayon at nagkita din kami ng kanyang abogado doon sa loob pero maikli lang yung oras. Pero bukas at sa susunod na mga araw ay meron kaming mga meeting. Meron ako mga meeting na kasama kanyang legal. Ma'am, kamusta po si dating Pangulo today? Okay siya today. Nag-snacks kami habang nagkukwentuhan. Napag-usapan niyo ba, ma'am, yung desisyon ng ICC Pretrial Chamber 1? Hindi. Kasi bawal sa akin ang mag-discuss sa kanya tungkol sa kaso niya. Ang pinag-usapan namin ay yung mga aksidente sa dagat. Sa loob ng 2 linggo, nakatatlong aksidente na sa dagat at malungkot na marami ang mga namatay at marami pa ang hinahanap. So yung uncertainty ba, pinag-usapan namin ni Pangulong Duterte, yung kung ikaw yung mahal sa buhay na naiwan, na naghahanap, hindi mo alam kung buhay pa ba, patay na ba. So yun yung yung hindi ka makatulog, iyak ka lang ng iyak, yung uncertainty ng kanilang mga mahal sa buhay. So napag-usapan namin yun. VP Inday, what is your reaction doon sa nakakabahala na development na ambush attempt sa kay Mayor Ampatuan na ginamitan pa talaga, ma'am, ng RPG launcher? I strongly condemn these acts, especially that I come from Mindanao, dahil yung mga ganito na mga pangyayari nagpapakita ng degradation ng peace and order. Hindi siya napapansin ko sa mga otoridad, parang life goes on, normal lang na meron kang nakikitang RPG sa gitna ng daan, in broad daylight. Hindi yan normal at hindi yan dapat pinapalampas. Dapat merong malalim na investigasyon. Kahit pa man sabihin natin na namatay yung mga nag-ambush, dapat merong malalim na investigasyon na paano nangyari ito at paano nagkakaroon ng RPG ang mga, siguro sabihin na natin, civilian. Kasi hindi naman talaga yun mga uniformed personnel. VP Inday, just to conclude this short interview, is there something you want to convey to the Filipino people, especially those who have become victims of the unfortunate occurrences of accidents sa waters, ma'am, yung mga pamilya? Oo, unang-una, nakikiramay tayo sa lahat ng mga pamilya ng namatayan dahil sa mga iba't ibang aksidente sa dagat. Pangalawa ay nagdadasal tayo na sana yung mga nawawala ay mahanap sila na buhay. At syempre, nagdadasal din tayo na yung mga tumutulong at yung mga nagre-rescue, hindi sila mapagod sa paghahanap sa ating mga kababayan na nawawala sa dagat. At paalala lang sa lahat ng mga kababayan natin, dahil ang Pilipinas ay isang archipelago. So madalas tayo gumagamit
ng mga sasakyang pangdagat at madalas bangka yon sa pagtawid sa mga isla. So napakahalaga na isipin nila yung kanilang kaligtasan. Unang-una dyan, tingnan muna nila yung bangka. Seaworthy ba itong bangka na ito? Pangalawa, yung panahon, weather. No? Kapag sinabi na kahit hindi mo nakikita ang ulan, kahit hindi mo nakikita ang malakas na alon, kapag sinabi ng marina, kapag sinabi ng Coast Guard, huwag maglayag dahil may ulan or huwag maglayag dahil malakas ang alon, dapat sundin natin yon. Pangatlo, dapat meron talagang life vests. Minsan, or madalas, taken for granted yung life vest dyan na nakahay-hay din sa bangka. Yes. So, dapat talaga suot-suot yon habang sumasakay ka ng bangka. At mahalaga din yung dry bag. Yung kapag nasa tubig na ay safe yung cellphone mo, mga gamit mo. Gamit pang communication doon sa loob ng dry bag. Tapos, kapag delikado yung biyahe or delikado yung ruta or delikado yung lugar na yon sa pagbabiyahe sa dagat, huwag na lang dalhin yung mga bata. Kung hindi naman kailangan talaga na itawid sa dagat ang mga bata, huwag nang dalhin. At syempre yung mga matatanda at may kapansanan. So, yun yung mga paalala natin sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na paparating na ang summer ngayong March. Madami na ang magbabakasyon at tatawid ng dagat at maliligo ng dagat. Kailangan ulit-ulitin nila ang mga paalala para sa kanilang kaligtasan sa dagat. Maraming salamat po, VP Inday. Mabuhay po kayo. Maraming salamat sa inyo, mga kababayan namin, sa inyong pagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa detention unit ng ICC. At syempre, lalong-lalo na ngayong araw na ito dahil hindi maganda yung balita sa kanyang kaso at nandito kayo para magbigay ng moral support sa kanya. At sigurado ako na may kwento yon ng abogado niya na pumasok ngayon doon si Atty. Thank you, VP. Thank you! Opo, maraming salamat po, Vice President, sa inyo pong update sa dating Pangulong Duterte. At syempre po, yung pag-aalala nyo po at dasal sa mga biktima o nabiktima po at nawawala po natin mga kabayan, lalo-lalo po sa karagatan. Napakarami po kasing aksidente sa karagatan sa ating bansa. Ay nagbigay po ng panalangin at dasal ang ating Vice President at syempre po at paalala, gabay mga kababayan, lalo-lalo po sinasabi niya pong life vest. Napaka-importante po yun sa mga maglalayag po, lalo-lalo po sa katubigan. At syempre po, nagpapasalamat po ang ating Vice President doon po sa mga suporta at dasal sa dating Pangulong Duterte kahit po hindi nagiging maayos ang takbo ng kanyang sinasabing kaso, na gawa-gawang kaso at kidnapping ang ginawa ng pamahalaan ng ating bansa. Mga kabayan, talagang sobrang pamumulitika naman po ang nakita natin, pare-parehas ang ginawa sa dating Pangulo na walang due process. Talagang ibang klase po ang ginawang pamumulitika at ginamitan po umano ng isang damukal na pera, buwis pa yata ng taong bayan. Kaya Vice President, umaasa naman po ang mga Pilipino na malalagpasan po dahil po ang majority po ng Pilipino ay nagdarasal po para po sa kaligtasan at sa agarang pag-uwi ng dating Pangulong Duterte. At syempre po umaasa po kami, lalong-lalo po sa nakikita po ninyo na napakapangit na sitwasyon, lalong-lalo po ang pagpapatakbo ng gobyerno sa ating bansa. Dahil po kayo mismo ay alam nyo na sa sarili nyo kung sino-sino po ang pahirap at nagpaparusa sa taong bayan sa ating bansa. Nakita nyo po ang napakarami at kilala nyo, ang karamihan at napakarami kilala ninyo
ang mga magnanakaw ngayon sa ating bansa, Vice President. At kayo po ay nabudol din ng pamilya na sinamahan nyo. Kaya umaasa po kami kung kayo po ay loloobin na maging Pangulo ng ating bansa, ay sana po, Vice President, itama nyo po at hanggat maaari, lipulin nyo at panagutin nyo sa batas at makuha po ang mga pinagnanakaw nila sa taong bayan, sa aming buwis, sa ating buwis. At syempre po, yung ginawa po nila na pahirap at pighati at pamumulitika sa dating Pangulong Duterte, sa inyo pong ama, ay kailangan din po yan ay mapanagutan po nila sa batas. Umaasa po kami, Vice President, na ang lahat po ng nasaksihan at pahirap at pambubudol po sa Pilipino at pambubudol sa inyong pamilya, ay darating po ang panahon at panalangin po namin na ang tao at ang lahat ng gumawa ng hindi maganda sa bansa at sa inyong pamilya ay managot po sa batas. Mga kababayan, dasal po natin yan. At syempre po, yung dasal po natin na pag-ingatan po ang inyo pong ama, ang dating Pangulong Duterte, ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Maraming salamat po sa mga suporta po natin, ninyo, mga OFW at majority ng Pilipino na nagdarasal para po sa kapayapaan at kabutihan ng dating Pangulo at sa kanyang paglabas sa lalong mabilis. Maraming salamat po, Vice President, sa inyo pong update at kami po ay nananalangin sa inyo pong pag-iingat, lalong-lalo po sa inyo pong pagbabalik. Kung kayo po ay babalik na sa Pilipinas, kayo po ay maingatan sa inyo pong mga pagbiyahe, Vice President Sara Duterte. Thank you rin po sa mga nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Thank you po. At sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe, maraming salamat po sa inyo mga kabayan. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershio ng Canada, kay Balance Vision TV, Gay at Shena, kay Annie Jo, ako si Pilam, si Kingston ng Hong Kong, si Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, at Baby Roman Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo, lalo po sa inyo pong mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat. At muli po mga tambay, maraming salamat po. Ingat po at God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Bye-bye.